Gusto ko lang yung feeling na habang nandun ako, nagki-create. Kasi para siyang nag-e-expand yung time eh. So kahit sabihin mo isang oras ako nag-work, sa utak ko, siguro yung 15 minutes na yun. Wala, nag-umpisa ako sa mga drawing sa code ng notebook. Nag-start siya as laro ng bata. May ginagaya akong papanood ko sa TV, Dragon Ball, ganun. So yun, doon ko inumpisahan. Pero hindi ko pa alam na art yun eh. Nakikita ko lang sa mga pinsan ko, dinodrawing nila, ganyan. So ginagaya ko lang din. Yung formal na nalaman ko na art siya, dun sa tatay nung best friend ko. Art director siya nung Meralco. Pag napunta kami doon sa bahay nila, dami yung artwork na nakikita. Doon ako una nakita ng painting na pagka-bago siya eh. Yung mga nakikita kong painting dati, traditional pa, ganyan. So, parang bukid. Nung nakita ko sa kanya, mayroong poster siya ni Ben Cab. So, nung nakita ko, wow, ang cool nito, parang nagigitara. Tapos, iba yung pagka-drawing sa kanya. Hindi siya yung traditional na nakikita ko. Doon ako natuto. Marami kasing channel yung inspiration eh. Sa kanta, pag may narinig akong kanta, or habang naglalakad ako, may nakita akong ganito interesting. Pero mga napapansin ko kadalasan, para siyang phrase siya na dumarating sa akin in words. Tapos minsan nakakatawa siya, tapos itatry ko siya ilagay into visual. So parang dun ko siya tinitingnan mag-grow. Para siyang may naalala kang joke. Parang ganun eh. Pag nasa harap na ako nung work mismo, tsaka ko siya ginagawa. Or habang nagbabike. Kahit saan ako may maalala ko, lagi ako may notebook or scrap. Drawing ko doon. Hindi ko pa alam na magagamit ko siya eh. Parang iniipon ko lang siya. Minsan yung pinaka-corning idea eh, or yung hindi ko masyado pinag-isipan. Yun yung pag nireview ko siya, okay pala to So, tsaka ko siya gagawin. Parang ganun. Sa utak ko kasi para siyang malaking practice. Practice siya nung life. Hindi siya yung practice na kailangan mo i-perfect. Practice siya in parang religiously, ginagawa mo siya. Kahit di ka okay, gumagawa ka. Okay ka, gumagawa ka. Para siyang breathing na eh. Ganun ko siya gusto i-apply sa life ko. Para tawagin siyang passion. Lumalampas siya minsan sa passion. Or minsan kapos siya para tawaging passion. Gusto ko lang yung feeling na habang nandun ako, nag-create. Nag-e-expand yung time eh. So kahit sabihin mo isang oras ako nag-work, sa utak ko, siguro yung 15 minutes na yun, iba yung length niya sa ano yung na-feel ko doon sa work, ano yung na-discover ko doon, ano yung nabigay kong chance mag-grow yung work. Kailangan nandun ako sa moment na gumagawa. Hindi na mahalaga kung okay yung kakalabasan eh. Kailangan ko lang siya gawin. Parang ganun siya. Di ba nga pag love mo isang bagay, wala kang excuse eh. Gagawin mo lang. Pero may binibigay din siya minsan na hate mo siya. Hate mo yung work eh. Pero kung titingnan mo yung dalawang yun, love and hate, kaya mo siya nagiging hate kasi nagbibigay ka ng time i-love siya eh. So, umiikot lang siya. Tricky yung passion kasi parang pag ilalabas ko yung passion, kailangan labas siya dun sa practice. So, passion ko siguro lumabas or gumalaw. Para siyang gagawa ko dito. Biglang naalala ko yung drawing ko sa baba. So, mga 10 minutes, okay, baba ako. Parang gumagalaw lang ako. Ganun. Hindi ko masabi favorite talaga eh. Siguro naalala ko lang yung moment na ginawa ko siya. Mas doon ko nare-recall. Pero siya as favorite ko, nagmo-move kasi yung interest ko rin. Siguro sa ngayon yung ginawa ko sa CCP last year. Parang combination siya nung mga skateboard obstacle tsaka painting. Doon sa work na yun, tinry ko ipag-merge yung dalawang bagay na significant doon sa kabataan ko. So, kaya ako siya paborito kasi nai-apply ko yung lesson na natutunan ko ng bata ako, which is maglaro. Parallel siya dun sa practice ko ngayon na parang work siya, pero tinatry ko siya ilagay into play, parang gano'n. So sa ganung paraan, nagiging madali yung art, para siyang movement. Ito naman tinuro ng prof namin. Prof ko siya sa watercolor, si Bob Feleo.
So, sabi niya, magandang lalagyan na pang-mix yung sa ice tray. So, tinry ko. Hanggang sa nag-mix na rin ako ng acrylic. So, nung nag-mix ako ng acrylic, tinatamad ako tanggalin. Pag nabasa siya, naglulukot siya eh. So, ginawa ko, pinatukan ko lang na marami. So, nung kumapal, tinry ko tanggalin. Tapos, ang ganda nung form. So, doon ko naisip na ang ganda niyang output kasi hindi mo siya iniisip eh. Parang ang iniisip mo lang, maghahalo lang ako. So, hindi siya conscious decision lagi na. Well, conscious naman siguro, yung dilaw na yan, may certain dilaw na gusto ka eh. So, i-mix mo siya. Pero hindi ko na siya iniisip as part to ng painting. Parang doon lang ako natuwa na ayaw masyadong mag-isip. Ayaw ko ng decision time. Para siyang pure, na-feel mo lang. So what was it like learning about the collaboration? Ako, na-excite ako dun sa idea pa lang kasi. Bata pa lang ako, nakikita ko na yung tool ko. So, hindi ko pa alam yung gagawin ko nung una eh. So, sobrang ganun ako na-excite. Ito kasi watercolor siya. Sa napansin ko, ang ganda i-translate nung pagka-watercolor nung treatment. Ang hirap i-translate nun eh, di ba? Parang watercolor to tela. Dito sa design, gamit na nakikita ko sa printing. So, like, squeegee, mga guide, tornilyo, ganun. So, mga tools. Sa babang part naman, ito, mahilig kasi ako sa text element eh. Tinry ko incorporate yung shapes with letters na nag-spell nung tool ko. So, tinry ko maglagay ng mga overlaying elements para makita yung print technique. Yung sa likod naman, so yung image, canvas sa likod, may parang lumabas na element na ganyan, tapos nahati yung can into 4. In a way, from 2D ideas into reality. Parang ganun siya. Hello po mga kahagod, ako po si Gino. Abangan nyo po ang kolaborasyon namin ng tool ko. May puproduce kaming limited edition na t-shirt, lalabas nitong Disyembre. Abangan po ninyo ito.